So ayun, magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. No, so ngayong araw, ang topic naman natin is kung sino yung authorized magpirma ng mga safety documents or mga safety reports doon sa pinagtrabahoan natin or doon sa company natin. No? So yun yung ating sasagutin para sa video na ito. Ang sabi kasi dito ni Sir is kung si OS practitioner or si OS consultant lang ba ang authorized na magpirma ng mga safety documents, no? So, ano-ano yung mga safety documents na yun? Yun yung mga GHA, yun yung mga IRAC, yun yung work methodology statement, yung mga ganung bagay, or yung OS program, no? So, yun yung mga safety documents na tinutukoy niya dito, no? So, kung yung dalawa lang ba yun, si OS practitioner or si OS consultant lang ba yung pipirma, no, sa mga ganong reports, no? So, ang sagot po doon is hindi, no? Kahit SO2 or SO3 ka, basta appointed ka sa company as a safety officer, authorized kang magpirma ng mga GHA, job hazard analysis, no? Yung mga ganong bagay, o IRAP, no? Work methodology statement, yung mga ganon, is pwede tayong pumirma nun kahit mga SO2 or SO3 ka pa lang. Hindi pa tayo practitioner or consultant, no? So, pero kung meron kayong doon sa company nyo or doon sa kasamahan nyo, meron kayong practitioner or consultant, mas better na sila yung pipirma, sila yung gagawa ng mga ganong reports. Pero kung wala, kung kayo lang yung nandyan, SO2 ka lang nandyan or SO3 ka lang na nandyan, hindi na kailangan na maghanap kayo ng mga post practitioner or ng consultant para magpapapirma doon sa ginawa nyong mga reports or documents. Kahit kayo mismo pwedeng pumirma dyan or pwede kayong mag-review. Ang importante, alam nyo yung pinirmahan nyo, alam nyo yung mga documents na hawak nyo, alam nyo yung mga report na hawak nyo. No? So baka mamaya naman, baguhan pa lang kayo, di nyo alam kung ano yung mga documents na yun, pirma lang kayo ng pirma. So mahalaga din po yung alam natin, yung mga documents or reports natin na ginawa natin bago natin pirman or bago natin i-submit sa DOLE. No? So kaya lagi ko ang sinasabi doon sa mga previous videos ko na dapat alam natin yung mga documents or reporting, mga safety, kahit yung iba is hindi sa atin, hindi tayo ang dapat nagagawa, supervisor, pero since tayo yung magre-review niyan, tayo yung mag-check kung tama or mali, dapat alam natin yung mga ganong report. Kagaya ng sa JHA, attachment yan ng permit to works. No? So si supervisor or si engineer naman ang gagawa ng permits. So, tayo yung magre-review niyon, no? Kaya dapat alam natin yun. Kung ano yung kulang, kung ano yung mali, yung mga ganung bagay, dapat alam natin yun. Kung ano. Tapos, ganun din sa IRAC. No? So, sa IRAC, si project engineer or si project in charge naman yung gagawa din yun. Pero dapat alam din ng safety officer yun. Kasi tayo yung nagre-review ng IRAC nila. No? So, yung mga ganung bagay bago tayo pumirma. No? So, yun lang naman. Ulitin natin ang pagpirma ng mga safety reports or documents ay hindi kailangan ng practitioner or consultant ang pipirma. No? As long as kayo ay appointed safety officer ng company, pwede kayong pumirma doon sa mga reports or documents ng safety. No? So yun lang naman. Maraming salamat and God bless.